walang ibang mabuti at maganda kundi yung utos ng ating Panginoon si Isawa. Wala nang hihigit pa doon, mga kapatid. Kaya ito yung palaging bit-bit ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan sa tuwing ganitong araw at oras, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, dahil nasa buwan na ng Oktubre, taong 2025, at tayo ay nasapit sa 11 na tayo, mga kapatid. October 11. At ngayon nga, muli mga kapatid, tayo ay nasa oras na naman ng alas 9, 21 ng umaga. At siguro naman sa inyong mga kapatid na lagi na nanonood at nakikinig dito sa programang ito ng ating Panginoong Isaw Ama, nakakaabot sa inyo yung mga balita na nangyayari sa buong lupa, mga kapatid. Alam niyo na yung mga sunod na mga lindol na yan, mga kaguluhan, gera dito sa ating bayang Pilipinas, dito sa ating bansa. Nako, ay para ng yung problema dito ay masahol pa sa pinakbit, mga kapatid. Alam niyo yung gulay na magpinakbit, lahok-lahok, may talong, may kamatis, may okra, may kalabasa, at kung ano-ano pa ang inilalako. Ganun na yung problema ngayon, mga kapatid. Napakarami ang kapal ng problema natin. Sinabayan pa ng mga lindol, bagyo, at yung mga nagbabantang digmaan. Diba? No, sa ating palagay, tayo ba ay masisihan pa sa klase ng ating pamumuhay ngayon, mga kapatid? Sino ang natutuwa ngayon sa pamumuhay natin dito sa ating bayang Pilipinas? Siguro yung mga bata lang na hindi pa alam kung ano yung nangyayari sa paligid. Pero sa atin na kompleto na ang isip, mayroong mga pangunawa na dapat gamitin sa lahat ng mga nangyayari sa paligid. Baka kakauti na lang ang tulog natin sa mga problema na dumarating. Hindi na lang yung pamilya natin yung pinoproblema natin ngayon, hindi na lang ating sarili, pati ang ating bayan na Yung ating bayan, ang problema sana yan ng ating mga namiminuno sa ating bansa. Unang-una, presidente. Yung mga pangulo na yan ang dapat na problema yan. Pero lahat tayo, apektado. Damay tayong lahat. Dahil bayan natin ito, mga kapatid. Ito yung ating bansa, kaya lahat tayo apektado sa mga nangyayari. Dahil sa apektado tayo, ayan, rally doon, rally dito. Diba? Maraming mga nakaplanong ngayon, rally. At mayroon natin yung pinakamalaking rally sa November at mangyayari yun. Pero ngayon, halos tuwing Biyernes, ginaganap ang rally. Weeklyhan, nangyayari nga rally ngayon. Yan daw ay paghahanda sa pinakamalaking rally sa buwan ata ng November. Nakarating sa atin yan. Dahil alam niyo, mga kapatid, akong itinayo ng ating Panginoong Isaw Ama na ginawa niyang mata dito sa sanglibutan, nalalaman ko lahat ng nangyayari. Updated tayo dyan, bukod sa sinasabi sa akin ng Espiritu Santo ng mga salita ng ating Ama na ipinararating ko sa iyo. Bago tayo
lumaot mga kapatid sa mga mensahe na ibibigay sa ating Panginoong si Isaw Ama sa oras at araw na ito. Sa inyong lahat ng mga nakikinig, anuman ang katayuan nyo sa buhay, saan man kayo naroroon, ang biyaya, awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, na ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Dito na tayo mga kapatid sa ating mensahe dahil ang lahat ay tinatamaan. Lahat apektado. Lahat na ng relihiyon mga kapatid. O sinong relihiyon ngayon ang magsasabi na hindi naapektuhan ng mga nangyayari ngayon mga kapatid. Alam nyo yung Mindanao na yan, Visayas, Mindanao, nako, hindi naman lingid sa kalaman natin lahat na kung gaano ang kaguluhan dito sa Luzon, mas malala dyan mga kapatid, Visayas at Mindanao, mas malala ang mga kaguluhan dyan. Kaya tingnan nyo ang nangyayari, ayaw ng ating Ama ng magulo eh. Gusto ng ating Ama kapayapaan eh. Kaya ang basbas niya sa ating biyaya, awa at kapayapaan na sumati na ang lahat. Ayaw na ng gulo. Ngayon, sino yung may gusto sa gulo? Tanong na natin sa ating isip yan mga kapatid. Sino ngayon ang may gusto sa gulo at umiibig sa kaguluhan? Bakit nangyayari yan? Hindi mangyayari yan kung walang gumugusto dyan eh. Mga kapatid, tama ka o hindi tama? Tama ba o mali? Hindi mangyayari yung isang bagay kung walang gumagawa. At yung gumagawa, siya ang may kagustuhan nun, mga kapatid. Siyempre, ginawa mo, gusto mo yun. Ngayon, mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Isaw, gusto lang niya ikapayapaan kasi wasayan ang tanggapin ng kanyang mga nilikha. Bakit dumarating ngayon yung kaguluhan at pagkakawatak-watak? Mga awayan na yan, mga bangayan na yan. Bakit dumarating? Kapag ayaw mo sa kapayapaan at katiwasayan, ibig sabihin, kalaban mo ang utos ng ating Panginoong si Isaw Ama at ang kanyang basbas na kapayapaan at katiwasayan. Kalaban na yan. Ngayon, sino ang kumakalaban sa ating Ama? Sino yung number 1 na kalaban at kumakalaban ng ating Ama? Hindi ba yung Diablo, si Satanas, mga kapatid? Ngayon, kung ikaw ay bahagi ng kaguluhan, mga pag-aaway, mga hindi matiwasay na pag-iisip, mga kapatid, kung ikaw ay sangkot sa mga ganong pangyayari, malinaw na inuudyokan ka ng Diablo, ni Satanas, ng demonyo, mga kapatid. Pag ikaw ay karamay, kabahagi ng mga gumagawa ng kaguluhan. Dahil ang gumagawa ng kaguluhan at kumukontra sa utos ng ating Ama, walang iba kundi ang Diablo, mga kapatid, si Satanas. Target ng ating Ama, inuulit ko. Biyaya, awa, at katiwasayan, kapayapaan lang, mga kapatid. Pero bakit hindi natin yung marating? May pumipigil sa atin, mga kapatid. Sa inyo, ako na lang. Dahil sa akin, mga kapatid, hindi ako kayang pigilin ng Diablo, hindi ako kayang pigilin ng Satanas. Kahit pagtulong-tulungan ako ng sanglibutan, mga kapatid, walang makakapigil sa akin sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Isaw. Siya nawa.
kahit pa kay anak ko, kahit pa kay kapatid ko, o apo ko, o magulang ko, hindi mo ako kayang pigilin. Kung susunod ka sa akin, maswerte ka. Palad ka. Makikita mo ng mukha ang ating Panginoon si Isa. Lahat, dahil sa ang lahat nga, nararanasan niya yun. Itong ganitong mga pangyayari. Yan, napanood natin yung mga pinupost nila na mga nasasagasaan ng mga bagyo dahil sa lindol, kagaya kahapon, alas 9 yata nung lumindol. Siya nawa. Alam mo, na-timing pa dun sa piling oras. Ang ating Panginoon, sige na. Siguro di pa nakakarating din sa inyo mga linilindol. Baka nakarating na rin sa inyo itong mga mensaheng ito pero hindi nyo lang pinapansin. Diba? Biyernes nangyari. Kahapon na yun. Yan ay oras ng araw ng paghahanda yan mga kapatid. Biyernes. Paghahanda ng paglilingkod. Dahil Sabado maglilingkod sa ating Panginoon si Isawa. Kaya kung sino man sa inyo mga kapatid, yung nakakapanood, nakakarinig ng mensaheng ito, at ito yung nakakarating sa inyong mga cellphone, i-share nyo na lang ito, o kahit hindi nyo i-like, importante i-share nyo mga kapatid. Huwag nyo lang i-like o i-subscribe ba, tawag doon? I-share nyo na lang. Yun ang pinakamahalaga. Dahil yung like and tawag doon, subscribe, ay ang hinahangad ng pera eh. Para kumita. Ay wala ito sa listahan ng mga negosyo mga kapatid. Malayo ito doon. Kaya hindi ito humahangad hindi na ito naghahangad ng like and subscribe. Hindi ito naghahangad ng ganun sa programang ito mga kapatid. Ang hinahangad lang nito ay share. Share lang. Share nyo sa kanila. Para pag napunta ito sa cellphone mo kasi at hindi mo na i-share, ano ba ibig sabihin ng share? English yun eh. Naibahagi. Pag hindi mo ito naibahagi mga kapatid, dahil obligasyon ng bawat isa sa atin na kung ano yung tama, ano yung mabuti, ibahagi natin sa ating kapwa. Ipamahagi natin yan mga kapatid. Yun yung obligasyon ng bawat isa sa atin. Magbahagi ng mabuti at ikabubuti ng ating kapwa. Lalo na yung salita ng ating Ama. Ito yung pinaka importante sa lahat na dapat ibahagi sa ating kapwa mga kapatid. Itong mensaheng ito. Dahil pag ito ay napakinggan mo at sinunod mo, kung mayroong 10 na tutupad sa inyong mapapakinggan sa palatuntunan ito, maliligtas ang bayan ninyo mga kapatid. Kung may 10 man lamang, malalayo kayo sa kapahamakan. Pati yung inyong bayan kasama mga kapatid. Dahil sa puro kapahamakan yung nangyayari, malinaw, kahit isa wala. Pero sa isa ay wala walang kaligtasan. Hanggang 10 lang talaga ang kailangan. Diba, naibigay na sa atin ito yung nakaraang mensahe, kung may 10 lang. Siya nawa. Yan, huwag na lang tayo. Yung pakatandaan natin mga kapatid, at hindi ka naman magiging banal dahil 10 banal lang kailangan eh kung hindi ka tutupad sa buong kautusan mga kapatid. Kaya nga nandun sa Aklat ng Mga Gawa 3:22-23, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises. Diba? Pinagdidiinan yan mga kapatid. Kahit dun sa Hebreo
mahalaga yan, yung 10 utos. Eh napakaraming relihiyon ngayon mga kapatid ay hindi na binabaliwala na yung 10 utos. Mayroon din silang tinatawag na 10 commandments pero lihis. Doon sa nakasulat, sa banal na nakasulat. Kaya alam ko na marami tayong na napapagbigyan na ng ganitong mensahe, itong mensaheng ito mga kapatid. Sana naman gumising na kayo, kumilos na kayo. Huwag kayong magpabukas-bukas pa ka, baka antayin nyo antayin nyo muna na may mamatay na ano ba yun, 7,000? Sa nawa. Baka inaantay nyo pa yun, yung may 7,000 na mamatay dahil sa ligo. Ngayon ilang daan pa lang. Wala pa tang 100 yung mamatay. Malalaman natin yung balita na naman. Yung mga susunod na araw dyan sa 5.4 ata yan, na lindol na naman na nangyari kahapon. 7.4. Ay, 7.4. Wala mga kapatid. Di ba? Yung mas malakas, napakalakas. Tapos yung 4. Yung nangyari dito sa Pagkasinan na tayo, Baguio City. May mga building dyan na mga nag-crack. 4.4 ba yun? Ito mga kapatid, napakasilan na usapin ito. Ibig sabihin kapag masilan, ayusin natin. Dahil masilan, ayusin yung pakikinig. At kailangan yung napakinggan gawin talaga. Para huwag tayong madamay sa sinasabi ng ating Ama na lilipulin. Dahil nakasulat talaga. Pag hindi ka sumunod sa utos ng ating Ama, ibig sabihin, masama ka. Pag hindi ka sumunod sa utos ng ating Ama, ibig sabihin, makasalanan ka. Nakasulat mga kapatid, sa panalangin, sa aklat ng mga awit, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama. Para hindi ka madamay dun sa malilipol at mawawala, sundin mo yung kautusan. Ligtas. Ligtas ka sa kapahamakan. Ngayon, kung aminado ka na kadamay ka na doon, wala nang problema sa amin, mga kapatid. Wala rin problema doon sa ating Ama, sa lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Wala na siyang problema doon. Ang problema lang ngayon na nangyayari sa amin ay yung utos ng ating Ama ikalat. Ikalat sa buong lupa. Sa buong bansa, mga kapatid. Dahil nakasulat doon sa Matthew 29 hanggang 21. Sabi ang gawin niyo yung alagad ng bansa. Lahat ng mga bansa ay kabalog. Sa nawa. Ibig sabihin yung alagad, yung tagatupad. Pag alagad kasi, ang malinaw na ibig sabihin ng alagad ay tagasunod. Kagaya ng mga alagad ng batas, yung mga pulis. Diba, ang obligasyon nila ay sumunod sa kung ano yung patakaran. Pero yung nangyayari naman ay sila isangkot sa lahat ng uri ng kurakot, pangungurakot. Sila yung pumuproteksyon sa pangungurakot, mga kapatid. Na hindi naman nila lahat. Mayroon ding pangilan-ngilan na talagang tapat, mga kapatid. Hindi lahat ng kapulisan. Pero basang-basa ang pangalan ng kapulisan, mga kapatid. Mahilig silang magprotekta, magproteksyon ng dahil lang sa pera. Hindi lang sa dahil sa kanilang tungkulin, kundi dahil sa pera. Dahil sa ikayayaman. Hindi kasi mawawala yung sumpa ng ating Ama dyan na sa
ng kayamanan ng hindi naman talaga ibinibigay pa sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Hahangadin mo na pilitin na hindi ayon sa iyong kinikita. Dapat kung yayaman ka, yung ayon sa kinikita mo sa araw-araw. Kaya maganda yung ating patakaran ng bagong judge, anong tawag nun? Nasa Supreme Court, tawag nun yun, si Remulla ba? Bago natin kalimutan ko ang tawag dun, mga kapatid. Puro mga English kasi. Ewan ko ba, sa ating bansang Pilipinas, Tagalog, Pilipino, kung bakit karamihan ng mga ginagamit na salita puro English. Nahihiya man din ako sa ganun. Sa atin na tagurian kang Pilipino, Tagalog ang lingwahe. Makikita mo, maririnig mo yung mga salita. Aba, ikatlong bahagi lang ang Tagalog. Samantalang isipin natin mabuti, dun ba sa Japan? O sa Amerika, may naghihiring ba dun na Tagalog ang ginagamit? Ano, kasi itong ating mga may pinag-aralan kasi, mga presidente, vice president, mga congressman na yan, may kinahihiya yung ating salita. Bihira na silang magsalita ng Tagalog sa mga hearing na yan. Para maintindihan ng mga kagaya natin na sulit na Pilipino. Yung mga hearing na yan. Karamihan English. Ba't di ka tumira sa Amerika? Kung English din lang ang pinagsasasabi mo, may tungkulin ka naman dito sa Pilipinas. Dapat Tagalog, Filipino language ang ginagamit mo. Marami kayo dyan. May kinahihiyanin nyo yung salita natin dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi na kayo tinatalaban dun sa kanta ni Florante ata yun. Freddy Aguilar. Ang hindi magmahal sa sariling wika. Higit pang amoy. Sa mabaho, bulok na isda. Hindi ka tinatalaban ng gano'n. Diba? Kanta yun eh. Ay, halos lahat ng mga kagaya kong edad, alam niyo yung kanta na yun. Ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pang amoy sa mabahong isda. Mapakakala na lang ng mukha, diba? Basta maipakita lang na may pinag-aralan, mag-i-English na. Kahit hindi naintindihan ng mga dapat sana ay makaunawa. Para maunawaan nung kahit may pangunawa ka, kung hindi mo naman ginagamit yung salita na dapat ay maunawaan ng lahat. Paano ka maunawaan? Kaya dito sa programang ito mga kapatid, sulit Tagalog tayo dito. May nababanggit din tayo mga English, pero hindi ko alam kung tama yung pagkabanggit ko. Pero tinatagalog din natin kaagad. Mga maikli lang yung mga ang tawag doon, mga araw-araw na ginagamit na salitang English. Parang mga yun, parang mga bulaklak na lang ng dila. Parang pakadaling maintindihan. Sana magbago na ang lahat. Kung ano yan tama, ikabubuti, yun ang hangarin. Dahil lahat tinatamaan eh. Pero mga kapatid, dahil kahit sa sinabi kong lahat ay tinatamaan, ay mayroong itinangay ang ating Ama na hindi makakaranas ng mga nangyayari ngayon. Kapatid na nanonood, nagtakikinig dito sa programang ito, interesado ka ba doon? Gusto mo bang sumama doon? Sa hindi tatamaan ng mga problemang ito at kapahamakan ito nangyayari ngayon. O, kung gusto mong madamay, mapasama doon.
ay hindi tatamaan ng mga parusa ng ating Panginoong Sisaw Ama dito sa huling araw. Pinig kang mabuti. At kailangan sundan mo ito. Sundan mo ito. Kung naghahangat ka rin lang ng kapayapaan at katiwasayan, lalo na yung dakilang pangako ng ating Panginoong Sisaw Ama na buhay na walang hanggan. Yung pangakong walang katumbas na halaga, mga kapatid. Kahit walang katumbas na halaga, hindi mo na ito kayang hingiin. Meron kasi yung mga bagay na hindi binibinta, pero nahihingi. Pero ito yung bagay na hindi binibinta pero hindi mahihingi. Ito'y kusa na darating sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga gawa, mga kapatid. Kaya tingnan nyo mabuti. Pakinggan natin ang mga mensaheng ito ng ating Panginoong Sisaw. Ito ay patungkol doon sa hindi madadamay sa kaparusahan ng ating Panginoong Sisaw. Ito yung mga tanda o palatandaan ng paniniwala at ng mga tao na hindi madadamay sa parusa ng ating Panginoong Sisaw Ama. Unahin nating basahin. Buklatin ninyo ang inyong mga Biblia. Cellphone ninyo o kaya yung ballpen at papel ninyo, mga kapatid. Ihanda nyo na. Isulat nyo yung ating mababasa ngayon ng mga talata ng banal na kasulatan. Unahin natin yung Kawikaan 1, 23, 25, 26 hanggang 30 ay 3, mga kapatid. Kawikaan, tingnan nga natin. Kawikaan, ano nakalagay? Ayun, pagkatapos ng mga awit, kawikaan na. 1, 23, 25, 26 hanggang 33. Ulitin natin, mga kapatid. Ito yung mga sign na natandaan. Ito pa rin yung bahagi pa rin ito nung ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Part 6 na tayo. Tama ba? Part 6 ba o part 7 na? Part 6 po. Ayan. Ikiling ninyo ang inyong puso, mga kapatid, sa pakikinig. Ayan, simulan natin sa aklat ng Kawikaan 1:23, isagad natin hanggang 33. Ayan. Inuulit ko, ito yung mga sign, palatandaan ng mga hindi madadamay sa kaparusahan ng ating Panginoong Sisaw Ama. Ngayon, ang daming nadadamay, mga bata, matatanda, lahat. Nakita nyo yung pinaglibingan ng mga nalindol, noong 6.9 nalindol, sa anong lugar ba yun? Cebu? Cebu. Sa Nawa. Kita mo yung iisang hukay yung na mahaba. Doon sa pinaglibingan ng mga namatay. Pero yung kabaong, tingnan mo. Parang yung bandoler nung kasundaluhan natin. Na iisang belt lang pero nakasuksok doon yung mga magasin. Ganon yung pinaglibingan ng mga namatay, mga kapatid. Iisang hukay, pero datig yung mga kabaho. Ganon. Sari-sari yung ganon yung nangyayari. Parang isang pagod na lang. Isang bagsak na lang yung paghuhukay, mga kapatid. Hindi yung hukay doon, hukay dito. Yun, isang hukay na lang. Parang banduler na nga kapon. Yun, damay lahat.
Kaya para huwag ganun mangyari, makinig kayo mabuti. At yung napakinggan dito, gawin, mga kapatid. Dahil merong gawain at merong grupo na hindi tatamaan ng ganun, mga kapatid. Hindi lahat. Hindi lahat tatamaan ng parusang yan. Mayroong hindi tatamaan talaga. Ang problema nga sino, nasaan, anong kailang ginagawa. Para malinaw ang lahat, simulan natin sa Aklat ng Kawikaan 1:23 hanggang 33. At marami pa ito, mga kapatid, mga karugtong. Magsibalik kayo sa aking saway. O, kita nyo, number 1 na sinasabi, bumalik tayo kung ano yung iniaaral ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ano ba yung number 1 na aral? 10 utos, mga kapatid. Bumalik tayo doon sa 10 utos. Kaya sabi dito, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Yung espiritu niya, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, yung kanyang pag-alalay sa atin. Dahil pag nasa atin, yung kanyang mga salita, maalalayan tayo ng Espiritu Santo saan man tayo pumaroon, mga kapatid. Ligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Tuloy natin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Yung paraan ng pagtawag ng ating Panginoong si Isaw Ama kasi, mga kapatid, sundin ninyo ang aking utos at mabubuhay kayo. Yan yung pagtawag niya. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kita nyo. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ayun. Ngayon, yung mga tinatamaan ngayon ng sakuna, nakinig ba kayo? Ginawa ba ninyo yung utos at saway ng ating Panginoong si Isaw Ama? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo. Nangyari sa inyo yung mga sakunang yun. Ano ngayon? Ang ginawa ninyo bago nangyari yung sakunang yan, ano ang inyong ginagawa? Ano ang inyong mga ginawa bago nangyari sa inyo ang sakuna? Tinupad ba ninyo ang 10 utos? Buong kautusan, tinupad na ba ninyo na nandun nakapaloob ang kaligtasan, mga kapatid? Doon sa buong kautusan. Ngayon, kung hindi ninyo ito ginawa, samantalang nakarating sa inyo ang 10 utos, sikat na sikat ito sa buong mundo, mga kapatid. Sa English, 10 Commandments. Siya nawa. Buong mundo alam ito, mga kapatid. Ngayon, kung naalaman ninyo at narinig na ninyo ang 10 Commandments, basahin ninyong isa-isa kung ano ang laman nun. Kung gusto nyong maiwas sa mga sakuna, mga kapatid. Ngayon, pag hindi nyo sure, at may nakikinig na hindi marunong bumasa, lumapit kayo dito. Ituturo ko sa inyo ng actual, mga kapatid. Dahil lahat may karapatang maligtas. Marunong ka mang bumasa o hindi, maliligtas ka basta lumapit ka dito, mga kapatid. Siya nawa. Ang kaligtasan ay walang linalaktawan sa panahong ito, mga kapatid. Inuulit ko, may pinag-aralan ka man o wala, may karapatan kang maligtas. Basta lumapit ka lang dito, makinig at sumunod sa lahat ng inyong mapapakinggan sa programang ito at ang lumalabas sa bibig ng nagsasalita sa harapan ninyo. Siya nawa. Sana tayo? 26? O 25 pa lang? Walang nakinig. Ika dito sa 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kita nyo.
kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Ang buong payo niya, mga kapatid, yung buong kautusan, yun yung kanyang buong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunan. Kita niyo. Ay nakangiti ngayon ang ating Panginoong si Isa dahil sa mga sakuna na nangyayari sa mga tao na hindi pinapansin ang buong payo ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya kung nakakaranas kayo ng mga sakuna ngayon, mag-iiyak man kayo, maglulupasay man kayo, wala nang kabuluhan. Dahil yung 10 Commandments o 10 utos ay inyong binaliwala na yun yung buong payo ng ating Panginoong si Isa. Ayan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. O, tutuyain kayo dahil sa pagsuway ninyo. Sabihin ng ating Panginoong si Isa, yan, yung katigasan ng ulo ninyo. Yan ang bagay sa inyo. Diba? Tutuyain. Pag dumating yung kasakunaan, tutuyain tayo ng Panginoong si Isa. Dahil sa tigas ng ulo, yan ang bagay sa inyo. Binaliwala ninyo ang aking payo. Na pag sumunod kayo, sana kayo ay ligtas. Yan. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Ito nyo, kahit anong katatawag ninyo sa ating Panginoong si Isa o Ama, hindi siya sasagot kapag dumating na yung kasakunaan. Ngayon, sa hindi pa nakakaranas ng kasakunaan na nararanasan na ng iba, para huwag ninyong maranasan din yun. Ngayon, at narinig ninyo itong mga payo, sa pamamagitan ng maliit na programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, mag-isip kayong mabuti. Kung ayaw ninyong maranasan yun, makinig kayo dito sa programang ito at sumunod. Paalala, mga kapatid, sinasabi kong palagi sa inyo, ang may pangdinig na dapat ipangdinig ay makinig. Ha? Ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Salawa. Kung kaligtasan ang hangad ninyo, sana tayo. 28 po sa hanapin nila. Ayun. Kung magkagayo tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman. Nagalit daw kayo sa karunungan at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan, sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit, ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Kita niyo mga kapatid, doon sa bandang huli may pangako doon sa nakikinig. Kaya ang programa natin ngayon, ang may pagdinig na dapat ipakinig ay makinig.
Yung mga kapatid, napakalinaw yung mga sinasabi dito. Ito ay para sa ating kaligtasan. Yun mga kapahamakan. Nabasa natin. Sa mga nagbabaliwala, sa kanyang mga payo, sa kanyang buong payo, buong kautusan. Mapapahamak. Kahit magdadasal ka, tatawanan ka pa nga eh. Tutuyain ka pa nga eh ng ating Panginoon kapag ikaw ay nasa kapahamakan. Ngunit, sabi doon sa 33, ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Diba? Napakaganda ng pangako. Pero huwag ka lang manatili nakikinig. Kailangan sundin mo yung inyong lahat na napapakinggan sa programang ito, mga kapatid. Dahil nag-iisa lang ito sa buong mundo. Nag-iisa lang ito, mga kapatid. Kaya mapalad pa rin tayo kahit sinabi nila tayo ay mahirap lang na bansa. Mapakapalad pa rin tayo dahil dito dinala sa atin ng ating Panginoong Sisaw Ama ang kaligtasan. Yung mga gawain para tayo ay maligtas sa tiyak ng kapahamakan. Excuse mga kapatid, kaya yung alam mo nang kumakating. Ayan, nakita na ninyo, narinig yung sign o palatandaan ng mga tao na hindi matatakot at tatahang tiwasay. Ibig sabihin, pag tiwasay ka, hindi ka magsisisigaw. Naririnig ko nga isinisigaw ng mga naibibideo na tatamaan ng bagyo Lindol. Sabi nila Diyos ko, tama na po, sabi nila. Diba? Yun ay ginagawa ng mga taong hindi tiwasay. Ginagawa, sinasabi yun ng mga taong takot. Natatakot. Diba? Pero pag nakinig ka sa kanya, nakikinig sa akin, ay sabi niya, ay tatahang kang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Tahimik lang. Diba? Diba? Napakaganda yung gano'n. Hindi mo alam kung anong mararamdaman mo eh. Pag ikaw ay hindi ka tiwasay sa iyong pinaruroonan. Pasintabi kung may kumakain dyan na nakikinig. Hindi mo malalaman kung ikaw ay natatayo na iihi. Diba? Kapag gano'n yung mga kasakunaan na yung nararanasan. Yun, may pangako naman pala. Makinig. At hindi sinasabing lahat ng mga nagsasalita ng patungkol sa kaligtasan ay dapat pakinggan, mga kapatid. May tinutumbok dito sa banal na kasulatan na dapat mo talagang pakinggan eh. Diba palagi natin binabanggit yun, nandun sa mga aklat ng gawa. 3:22-23. Memorize na natin yun, mga kapatid. Yung propeta na kagaya ni Moises. Yun ang hanapin natin na dapat pakinggan. At ngayon, kung nakikinig ka na dito, hindi mo nahahanapin dahil nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Hindi mo nahahanapin. Ito pa. Tapos na natin. Ganun yung mga kapatid. Yun yung mararanasan ng mga nagtagumpay, yung nakinig at sumunod sa kanyang utos. Na magpangako sa kanila gagawing haligi ng bayan. Yun yung mga nagtagumpay. Kapag hindi ka nakinig kasi dito, hindi mo sinunod sa ating talo ka, damay ka sa mapaparusahan. Ngayon, pag nakinig ka dito, kagaya ng ating binabanggit, na may pakinig na dapat ipangdinig, ay makinig,
Pag ginawa mo yon, panalo ka, kapatid. Pag di mo ginawa, talo ka. At ganito mga kapatid, yung mangyayari dun sa mananalo. Ibig sabihin mananalo, tatagumpay. Di ba? Yung makinig, tagumpay yan. Nagtagumpay na yung mga nakikinig. Ibig sabihin, pag nakinig ka, alam mo na yung mga dapat gawin at ginagawa mo na yon. Diba? Yun yung kabuuan ng pagtatagumpay. Ngayon, kung ikaw ay nagtagumpay na, ganito ay bibigay sa'yo ng ating Ama. Kung ikaw ay nagtagumpay na. Ha? Ito yung tatanggapin mo kapag ikaw ay nagtagumpay na. Basahin natin sa Apokalipsis 21. 21 ba doon? 21 to? Tingnan nga natin kung ito 21 to. Basahin na Apokalipsis 21 to. Hanggang 10 ang nakalagay dito eh. Mahaba. 21:2 21:2 at 10. Ayan mga kapatid, basahin natin yung dos lang saka yung dis. 21:2 at saka yung 10. Basahin natin. May bayang banal sa lang mga kapatid. Ibig sabihin pag banal yung bayan eh. Ano ang pagkaalam natin doon sa bayang banal mga kapatid? Yun ba ay may kaparusahan ba doon? May bagyo ba doon? May lindol ba doon? Pag sinabing banal, talagang tiwasa yung mga nakatira doon. Mga tumatahan doon, tiwasa. May bayang banal mga kapatid. Basahin natin. Apokalipsis 21:2 hanggang 10. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. Ibig sabihin talagang malinis, nakahanda, gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. So, nakakita na ba kayo ng babaeng ikakasal mga kapatid? Ito na itsura. Ba't talagang minimik ka pa ng gusto, di ba? Nagagaya ka ng gusto, ginagaya ka. Ganun yung bayang banal, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag nagayakan ka ng gusto, ibig sabihin, yung bayan na banal, nakapaloob sa 10 utos. Yun yung buong kagayakan eh. Yung 10 utos, andun sa loob ng bayang banal. Magiging malinis dahil doon sa 10 utos. Kumpleto eh. Naipahid lahat sa mukha yung 10 utos eh. Ibig sabihin, kung babaeng ginagayakan, lahat ng klase ng make-up na dapat i-apply doon sa mukha ng babae na kasintahan ay naipunas na. Kaya napakaganda. Ibig sabihin mga kapatid, yung 10 utos nandun talaga. Yun yung bayang banal. Yung 10, basahin natin doon sa 10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Ito nun. Yun. Kailangan makapasok tayo doon sa bayang banal na yun. Inuulit ko mga kapatid, ang bayang banal, nandun yung 10 utos. Pag nandun
nandun yung 10 utos, nandun yung buong payo. Yan. Ligtas ka, tiwasay ka, mga kapatid. Yan yung pangako ng ating Panginoon si Isaw. At yan ang ibibigay sa atin talaga kapag tayo ay nagtagumpay. Natapos natin. Una, i-memorize na natin sa araw-araw ang 10 utos. yung 10 commandments na sinasabi, 10 utos. At huwag babaliwalain yung sinasabi ng aklat ng mga gawa, 3:22-23, na dapat pakinggan. Siya ang inyong pakinggan sa lahat nang sa inyo'y kanyang sasabihin. Diba? Nakasulat. Huwag babaliwalain yun. Dahil doon na inilipat ng ating Panginoong si Isaw, Ama, yung 10 utos. Doon sa propeta na kagaya ni Moises. Siya na nga. Kagaya nga ni Moises. Kaya malinaw, si Moises ang binigyan ng ating Ama sa langit ng 10 utos. Siya na nga. Ngayon, pag tayo ay nagtagumpay na, andun yung mababasa natin dun sa sa Apokalipsis 3:12. Atras tayo, mga kapatid. Apokalipsis 3:12. Ito ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa, mga kapatid. Kung ayaw yung madamay, take note lang. Take note lang to sa mga yung mga ayaw madamay dun sa mga nangyayari ngayon. Ngayon, tiwasay pa lang tayo dito sa kinaroroonan natin dahil nandito yung sinugo ng ating Ama. Pero huwag kayong makasiguro dahil pahaalisin ako dito ng ating Ama. Hindi ko lang alam kung anong buwan, o anong taon, o anong oras, anong araw. Pero sabi na, alis ka rin yan. Bakit ako paalisin na ating Ama dito? Ang hinahanap niya kahit isa man lang na taga rito may maniwala. Pero pag dumating na yung sukdulan na ang itinakda ng ating Ama, yung itinakda niyang oras ng pamamalagi ko rito o araw ay walang naniwala, doon ako paalisin natin. At baka yung nangyari doon sa ibang bayan na inuuga ng ating Ama, baka higit pa yung mangyayari dito. Dahil kakaunti lang yung malalabi dito, mga kapatid. Saka lang nila malalaman. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Na ako'y tunay na sinugo ng ating Ama. Siya nawa. Saka nyo lang kung hahanapin. Maswerte kayo kung ako inyo pang matatagpuan. Baka hindi na kayo bibigyan ng signal ng ating Ama na makita pa ninyo ako. Maswerte lang. Swerte nyo ba pag binigyan kayo ng pagkakataon na makalapit kayo sa akin? Dahil may araw at oras at panahon na isasara ng yung paglapit sa harap ko. Isasara ng Ama ang pintuan. Hindi ko lang alam kung kailan. Kagaya yun ng barko nung panahon ninyo. Pinangangaral niya yung kaligtasan. Kaya nga sinagawa ng malaking barko. Para yung maniniwala, magkakasya dun. Bukod pa dun sa mga hayop, may napakaluwang ng barko. Ganon din ang kaligtasan. Ang pinakabarko dito, mga kapatid, ay yung makinig at sumunod sa buong kautusan. Napakinggan ninyo ito at ninyong sinundan, nakasakay na kayo sa barko ng kaligtasan, mga kapatid. Siya nawa. Ito yung ating makakamit pag tayo ay nagtagumpay na. Nasunod na natin yung buong kautusan, mga kapatid. Yung ating babasa sa Apokalipsis, anong pagkabanggit natin kanina? 3:12 po. 3:12. Ito, yung pangako na naman. Kakain natin. Ang magtagumpay, o kita nyo, hanggat hindi natin tinutupad ang buong kautusan o ang 10 utos na siyang 10 commandments na sinasabi sa English, ay hindi pa
tayo nagtatagumpay, mga kapatid. Ngayon, pag natupad mo na yun sa araw-araw ng iyong pamumuhay, alaala mo yan. Palaging nasa isip mo, yung 10 Commandments. Huwag kang magnanakaw. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. At napakarami pang iba. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Yung ginawa ng kamay, huwag mong sasambahin. Yung ginawa ng kamay ng tao, huwag mong sasambahin yan. Nasa 10 utos din yan, mga kapatid. Ngayon, napakarami pa. At pag hindi mo na perfect yung 10 Commandments, 10 utos, ibig sabihin, hindi ka pa nagtatagumpay. Ngayon, pag nagawa mo na lahat, ibig sabihin, nagtagumpay ka na. At ang pangako sa magtagumpay ay babasahin natin sa Apokalipsis 3:12. Okay, simulan na natin. At ito yung panguna nga natin mababasa na bungad. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ilalabas pa doon. Alam mo? Hindi ka nalalabas doon pag nagtagumpay ka. Ibig sabihin, ligtas ka na. Nandun ka na sa loob ng kaligtasan. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kita nyo mga kapatid, bilang panghuli, pag nagtagumpay ka, yung sariling bagong pangalan ng ating Panginoon ay isusulat sa magtatagumpay. Yan, napapansin nyo mga kapatid. Kung sino yung nagtagumpay ngayon. Isinulat na sa kanila yung pangalan ng Panginoon. Yung bagong pangalan ng Panginoon isinulat na dun sa mga nagtagumpay. 10 Commandments. Nagtagumpay sa 10 Commandments. Kaya hindi ka mabibigyan ng pangalan na yun. Yung bagong pangalan kung hindi ka pagtatagumpay, mga kapatid. At hindi mo ito kayang tanggapin. Itong bagong pangalan na ito pag hindi ka pa nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi mo pa naunawaan yung 10 utos. Hindi mo pa ginagawa. Yung bagong pangalan, hindi pa ibibigay sa iyo. Hindi mo maunawaan at hindi mo matatanggap. Kaya ilan pa lang mga kapatid yung nagtagumpay. Kaya kung nasaan yung mga nagtagumpay na ito mga kapatid, nandun ang kaligtasan. Siya nawa. Nasaan sila mga kapatid? Sa mga nakabago pa lang nanonood ng programang ito. Yan naman. Yung nagtagumpay mga kapatid ay nasa Luzon. Nasa San Jose, Baggao, Cagayan. Ayan, Asingabia, San Jose, Baggao, Cagayan. Nasa Zone 7. Ay, naulit ko mga kapatid. Asingabia, Baggao, Cagayan. Zone 7. Nawa. Kaya sino man nakikinig dyan mga kapatid, sabihin nyo, kalukuhan niya. Kilala ko yung taong yan. Pakiramdaman mo kapatid ang mga mangyayari. Bago ka magsalita patungkol sa mga sinasabi sa inyo ng bibig na ito na ginagamit ng ating Panginoong si Isawa. Kaya nga sinasabi ko sa lahat, hindi ako ang founder dito. Hindi ako ang nagbuo dito. Hindi ako ang nagtayo dito.
Ang founder dito, ang nagbuo dito, ang nagtayo dito ay ang aking Panginoong si Isaw Ama. Siya man. Siya nawa. Siya ang nagtayo sa akin, mga kapatid. Kaya nasa inyo na rin lang kung paano kayo maliligtas. Nasa sa inyo ngayon, mga kapatid, kung paano kayo maliligtas. Dalawang bagay lang ngayon. Pag nakinig kayo rito, ligtas kayo. Pag hindi kayo nakinig dito, kapahamakan ang punta niyo. Kaya nasa inyo na. Pag narinig nyo na ito, alam nyo na kung nasa ang kaligtasan, mga kapatid. Pag binaliwalaan nyo ito, kapahamakan ang darating sa inyo. Yun lamang, mga kapatid. Sa pamagitan ng mensahe ito, samantala muli tayo maghihiwa-hiwalay. At sana mayroon kayong naunawaan at binigyan kayo ng pangunawa ng ating Ama sa mga salitang inyong narinig at kinaroroonan ng kaligtasan ng lahat ng mga taga-sanglibutan, mga kapatid. Saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, muli, mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo namang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, may dapat pa kayong pakinggan dahil ito ay kinakailangan sa lahat ng mga ginagawa, gawain at mga panukala. Kailangan mayroong magpapatotoo na yung mga ginagawa at gagawin pa ay dapat, karapat dapat at pawang katotohanan lamang, mga kapatid. Pakinggan ninyo ang patotoo. Taas natin ating kanang kamay. Sabay-sabay tayo magpapatuloy. Ang Napakasalaga sa kautusan ni Moises, sa katotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang-apat at totoo, na nagtatanging gawain at kapangin tungo sa pagpapaloob sa Ama at pagbabalong lagi ayon sa looban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoon si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat napakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tulad na ni Moises, ang Panginoong Isa Ama ay magtitindi sa inyo ng isang propetang gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksan ng Diyos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yan. Magbati na tayong pagbati mula sa Ama ng Kapayapaan ng Katiwasayan.